Namumuhay tayo sa isang kamanghamanghang panahon sa kasaysayan ng tao nitong nakaraang 100 taon, o sabi ng iba, 200 taon pa nga. Ang kanluran ay labis na namamayani, napigil ang Islam. Wala na silang naging boses matapos ang pagtatapos ng unang digmaang pandaigdig. Ang kanluran ang halos naglatag ng balangkas ng sibilisasyon, ibig sabihin, mga bansang estado. Wala man lang naging boses ang mga Muslim. Ngunit kung susulong tayo sa panahon, pagkalipas ng 110 taon, may nagbabago na. Buling bumabalik ang Islam. At sa hindi malamang dahilan, ang Islam ang siyang nagtatakda ng magiging direksyon ng ebolusyon ng kanluraning sibilisasyon. Napapansin na ito ng ilang tao. Pakinggan mo ang sinasabi ng lalaking Afrikanong-Amerikano na ito. Kailangan nating ayusin ang ating mga sarili mga Amerikano. Pangalawang beses na ito na may grupo ng mga tao na pumunta sa Estados Unidos ng Amerika at sinabi sa atin mga Amerikano kung ano ang balak nilang gawin. Pangalawang beses na. Hindi ko maintindihan kung ano hindi ninyo maintindihan. Hindi ito tungkol sa kulay. Hindi ito tungkol sa lahi. Bago pa man mabanggit ang reliyon at kung ano-ano pa. Mga Amerikano muna tayo, putang ina. Kailangan ninyo maintindihan yan. Babalikan natin ang pag-aaway mamaya. Kailangan natin ipakita agad ang pagkakaisa. Ito ang sinabi ko ilang linggo nang nakalipas. Nadarating tayo sa punto ng ating sibilisasyon kung saan lahat ng sarili nating pangunahing mga hinaing ay kailangang ipagpaliban muna. Kahit ikaw ay African American, Native American, Latin American, White American, anuman ang mga hinaing mo na malalim ang ugat sa kasaysayan, ang iba ay umaabot ng 2 o 300 taon. Kailangan muna silang ipagpaliban. Dahil kapag tiningnan mo sa mas malawak na perspektibo, may iba ka pang makikitang nangyayari. Makikita mo ang isang napakadominanteng may magsasabi marahil na isang napakamatagumpay na sibilisasyon sa gilid ng kanlurang hangganan, sa mga hangganan ng kanlurang sibilisasyon, Islam. Simula pa nung itinatag ang Islam, sinusubukan na nitong kontrolin ang kanluran. Nakarating sila sa Espanya. Nanatili sila roon ng 700 taon. At pagkatapos, ay sinubukan nilang pumasok pa sa kanlurang Europa. At natalo sila ni Charles Martel sa hangganan ng kasalukuyang Pransya at Espanya. At nang mabawi ang Espanya, naitaboy ang Islam pabalik sa Hilagang Aprika at Gitnang Silangan, kung saan naging maayos naman na kalagayan nila. Lumitaw ang Imperyong Ottoman at ang mga silangang Europeo ay regular na ginagawang alipin at naging para mga papet o satellite state ng Imperyong Ottoman. Ngayon, isipin mo ang isang sibilisasyon na sanay mangibabaw sa mga kalapit bansa nito. Nasanay na may boses sa mga pandigdigang usapin nangayoy na uwi sa wala. Hindi mo naiintindihan. Lumaki ako sa Pakistan at maraming pilosopo mula sa silangan, mula sa mundo ng mga Muslim. Ang matagal na nagsalita tungkol dito. Inialay nila ang buong buhay nila. Halimbawa, si Muhammad Iqbal, isang kilalang makata, ang pambansang makata ng Pakistan. Ang buong tesis niya ay tungkol sa muling pagkatatag ng Islamikong kalipato at muling pagbawi ng nawalang papel ng Islam sa mga usaping makamundo. At malina naman, nabuhay siya noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Nasaksihan niya kung paano natalo ang mga Ottoman ng mga puwersa mula sa kanluran, kaya hindi siya natuwa tungkol doon. At pagkatapos, namatay siya noong 1937 o doon sa mga panahong yon. Ito ang panahon ng mga bansang estado kung saan walang boses ang mga Muslim. Hindi tinanong ang mga Ottoman kung ayos lang ba sa kanilang bagong kaayusan ng mundo. Bakit mo naman tatanungin ang isang talunan? Sa katunayan, maraming Muslim noong panahong iyon ang naniwala na ipinakilala ng kanluran ang konsepto ng mga bansang estado upang buwagin ang kalipato para hindi magkaisa ang mga Muslim at kumilos bilang isang malaking puwersa na maaring hamunin ang kanilang kapangyarihan. Hindi ko alam kung iyon ay isang teora lang ng sabuatan o matalinong pag-iisip ng kanluran. Wala namang pinagkaiba. Ang mahalaga ay tuluyang pinatahimik ang Islam at sinabihan na umupo na lang sa isang sulok doon. Kami, ibig sabihin ng kanluran, ang magpapasya kung ano ang mangyayari. Sa katunayan, lalo pang naging makapangyarihan ang kanluran. Patuloy silang naging industrialisado at pagkatapos ay nagkaroon sila ng napakasamang ikalawang digmaang pandigdig sa napakalawak na industrialisadong antas. Isang bagay na hindi pa kailanman nakita ng sangkatauhan noon. At lalupang pinagtibay niyon ang kaayusan ng mundo sa pamamagitan ng nagwaging grupo ng mga naglalabang kanluraning lipunan. At diyan pumasok ang Estados Unidos. Lumitaw ang Estados Unidos bilang nag-iisang superpower sa kanlurang hemispero. At ang tanging kalaban lang nito ay mga komunista. Hindi ang mga Muslim, kundi ang mga komunista. Matagumpay na natalo ang mga komunista noong 1900 At pagkatapos ay nagsimula ang gintong panahon ng kanluraning sibilisasyon. Noong dekada 90,
Maraming mga palaisip noong bumagsak ang Soviet Union ang nagsabi na ito na ang katapusan ng kasaysayan. Tapos na. Natalo na ang Islam halos 80 taon na ang nakalipas. Wala nang komunismo. Pero tingnan mo ang kabalintunaan ng kasaysayan. Ang dalawang puwersang yon ay nagsanib puwersa na ngayon upang gibain ang kanluraning sibilisasyon. At ito ang dahilan kung bakit ipinapakita ko sa inyo ang bidyong ito. Ito, tayo mga naninirahan sa kanluraning sibilisasyon, mga nakikinabang sa kanluraning sibilisasyon, kailangan maunawaan na kailangan nating magkaisa. Ano man ang ating mga hinaing, hindi ko babaliwalain ang mga hinaing ng komunidad ng African American. Hindi ko rin babaliwalain ang mga karanasan ng komunidad ng puting Amerikano. Pero kailangan muna nating ipagpaliban ito dahil may dalawang ibang bagay na mabilis na papalapit at maaaring gumangga sa kanluraning sibilisasyon. Napakaalagal ito at kayo mga gago, hindi ninyo naiintindihan dahil ipinapakita sa atin ng mga tao ang disiplina. Ipinapakita nila sa atin kung paano magkaisa at maging disiplinado. Hindi ninyo naiintindihan kung gaano kahirap maabot ang ganong klaseng disiplina. Teo ay ina at hey, hindi ko ito maipagdiinan ng sapat. Kailangan nating isantabi ang lahat ng ibang kalokohan. Lahat ng bagay dito sa Estados Unidos ay nagturo sa atin na maghiwa-hiwalay dahil sa pera, pati na rin sa mga restaurant na kinakainan natin. Yung mga may pera, sila ang kumakain sa mas magagandang restaurant at tumutuloy sa mas magagandang hotel. Yung mga may pera, sila ang nagmamaneho ng mas magagandang kotse, nakatira sa mas magagandang bahay. Tinuruan na tayong magkahati-hati mula pagkabata pa lang, kaya alam nila na yan ang kahinaan natin. Alam nila na kung atikin natin sila, dito natin sila dapat atakihin. At sinasabi ko sa inyo, kahit gaano pa tayo kalaki, kaya mo patayin ang elepante, gamit lang ang kutsilyo kung hindi niya alam na paparating ka. At ngayon, hindi niyo alam na paparating na ito. Hindi ko ito may pagdiinan ng sapat. Inaatake tayo ngayon. Kailangan nating magpakita ng pagkakaisa at kumilos bilang isa. Dapat tayo magsimula sa pagpapatigil ng 100 putainang county at alisin ang ating dolyar. 2 paunahing lungsod, bawat putangin ng estado, hindi natin gagastusin ang ating dolyar. Pupunta tayo sa mga suburb at ipapaalam natin sa kanila na kung ano ang pinopondohan natin, tayo ang may kontrol. Hindi ko alam ang pangunahing punto niya dahil maaring may iba pa siyang mga detalye na ipinapakilala na hindi ako masyadong pamilyar. Pero naiintindihan ko ang kabuuan ng mensahe niya na sinasabihan siya ng mga hindi Amerikano kung paano patakbuhin ang Amerika. At malinaw na naiinis siya doon. At dapat lang na mainis ka rin doon. Malinaw na sinasabi ni Ma'am Dani na isa siyang demokratikong sosyalista. Walang ganung bagay. Lahat sila nauuwi sa komunismo. At pagkatapos, may mga taong tulad ni Abdul Al-Sayed na nagsasabing galit sa iyo ang mga Muslim. Galit sa iyo ang mga Muslim. Galit ang mga Muslim sa mga Amerikanong tumututol sa Islam. Galit ang mga Muslim sa mga taong ayaw ng mas malaking papel ng Islam sa politika ng Amerika. Kaya ang mga taong ito ay nagkakaisa. Tapat sila sa kanilang layunin. Sila ay determinado at hindi sila tinatamad. May layunin sila sa harap nila. Sinasabi ko sa inyo bilang dating Muslim, ang paghahari sa buong mundo ay isa sa mga pangunahing aspeto ng doktrinang Islamiko. Isa sa mga pangunahing aspeto. Sa eskatolohiya ng Islam, paulit-ulit na sinabi ni Muhammad na ang buong mundo ay mapapasailalim sa Islam. Ito ang dahilan kung bakit naririnig ninyong paulit-ulit na sinasabi ng mga iskolar na Muslim sa Amerika at Europa na papasok ang Islam sa bawat tahanan. Na ang Islam ay papasok sa bawat tahanan. Na ang Islam ay papasok sa bawat tahanan. Bawat tahanan. Huwag kayong mag-alala sa mga Islamophobe. Pwede silang magsalita ng kahit ano. Ang mga anak nila ay magiging Muslim. Ang mga anak ninyo ay magiging Muslim. Ang mga anak ninyong babae ay magsusuot ng burka at abaya. At tulad ng sinabi ni Abdul Al-Sayed, marami akong ganitong mga video. Matagal nang sinasabi ng mga Muslim kung ano ang gusto nilang gawin na galit sila sa inyo. Pakinggan ninyo ito. Mula sa ating relihiyon, kailangan nating kamuhian sila alang-alang kay Allah. Mahal natin ang mga minamahal ni Allah. At kabaliktaran niya, kinamumuhian natin ang mga kinamumuhian ni Allah. Huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Hindi natin mahal ang isa't isa. Hindi tayo magkaintindihan. Hindi tayo magkaibigan. Naiintindihan mo ba? Magkaaway tayo. Napakasimple lang. Walang integrasyon, walang multikulturalismo, walang pangkakaiba-iba, walang pangpaparaya. May sarili akong ginagawa, may sarili kang ginagawa. May sarili kayong demokrasya, may sarili kaming Sharia, may sarili kayong malayang paghahalubilo, may sarili kaming paraan, may sarili kayong pandaraya sa merkado, sarili ninyong credit cards. Alam namin na may sarili kaming sistemang pang-ekonomiya, may sarili kaming patakarang panlabas, may sarili kaming kasunduan. Sawa ka na ba? Pakinggan mo ang taong ito. Amerikano siya. Ang Amerika ang salot. Amerika ang pamahalaang Amerikano, sekularismo, demokrasya, kapitalismo.
Ito ang mga salot na kumalat ang sakit sa buong mundo. Ayagan niya ng mentalidad. Iyan ang ideolohiya na kinakaharap mo. At ang parehong ideolohiya ang sumusuporta sa mga Muslim na politiko tulad ni Abdul al-Sayed. Palunukoyin ka ba? Tingnan mo itong Amerikano. Napapansin niya ito. At ikaw, kailangan maging mulat dito ang bawat Amerikano. Kailangang bigyang pansin ito ng bawat Amerikano. Oo, ikaw ay... iba ka sa UK. Iba ka sa mga Canadian at Australian. Pero lahat tayo ay mga liberal na demokrasya at pare-pareho tayong may mga kahinaan, pati na rin mga kalakasan. Hindi ko ito gawa-gawa, mga kaibigan. Nakatayo ako mismo sa lugar kung saan gaganapin ang marcha para kay Jesus sa loob ng 1 oras. At tingnan nyo kung sino ang narito. Isang napakalaki. Marcha, magsana mga Muslim kung saan na yon ay umaawit sila sa buong Chicago. Si Muhammad lang ang nag-iisa. Naway dakilain si Allah. Idinedeklara nila na lahat ng Hudyo at lahat ng Kristiyano ay aalisin mula sa lungsod na ito. Ibig kong sabihin, ito ay, alam mo, pinag-uusapan ko ito nitong nakaraang linggo at heto tayo ngayon, nasa gitna mismo nito. Ang ating mga lungsod at ang ating bansa ay pinaglalabanan sa Espiritu. Hindi ko alam kung kailangan mo pa ng ibang halimbawa bukod dito mismo. Hindi natin ito pinasimulan. Literal na naglakad lang kami papunta sa mismong lugar kung saan gagawin natin ang Jesus March ngayon dito sa Chicago. At merong napakalaking marcha ng mga Muslim kung saan idinedeklara nila sa buong lungsod. At alam mo ba, ang simbahan sa... At ginagawa nila yan kahit saan. Ginagawa nila yan kahit saan, mga kaibigan. Ito ang unti-unting islamisasyon ng bawat bansa. Tingnan mo ito. Ito ang London Sharia Council. Ang konseho natin, isa na naman ito sa mga Sharia Court. Ito naman ay nasa Wembley, sa West London. Sa kasamaang palad, may mahigit 85 na ganitong Sharia Court na gumagana sa buong UK. Talagang nakakagalit na ang isang sumasalakay na dayuhang relihiyon ay nagtatayo ng sarili nitong legal na sistema na tumatakbo kasabay ng orihinal na batas ng Britanya. Iyan ang nangyayari sa isang bansa kapag pinapayagan mong makapasok ang mga illegal na imigrante na may mga pagpapahalagang hindi tugma sa mga pagpapahalaga ng kanluran at hayaan silang sakupin ang iyong bansa. At hindi lang mga illegal na migrante. Karamihan sa mga taong ito ay malamang na mga legal na migrante. Kapag nagdadala ka ng mga tao mula sa mga kulturang salungat, ang pag-aakalang iiwan nila ang kanilang ideolohikal na katapatan at mga tradisyonal na hinanakit sa paliparan, paumanhin na lang, ay isa sa mga pinakakatangahang ideya na naisip ng kanluran. Na walang kahit anong pananagutan, sa maraming paraan, napasa kamay na ng radical na Islam ang London. At gusto kong maging malinaw, hindi kami laban sa kahit anong relihiyon sa palabas na ito. Hindi ito tungkol sa pagiging Muslim. Ito ay tungkol sa kung ano ang nangyayari kapag pinayagan mong mag-operate ang 85 Sharia law courts sa ilalim ng sarili nilang mga batas na hiwalay sa mga batas ng United Kingdom. Sa madaling salita, nakagawa kayo ng isang hiwalay na lipunan. Iyan ang ibig sabihin nito. At ito, muli, nangyayari rin ito sa Amerika. Lahat ng mga mosque na nagsusulputan sa Florida at Texas at kung saan-saan pa, Diyos lang ang nakaalam. Ano sa tingin mo ang ginagawa nila doon? Ginagawa nila ang Nika ceremony nila na isang seremonya ng kasal. Ginagawa nila yon. Sa ilalim ng kasal na Islamiko o Nika, hindi natatanggap ng mga babae ang parehong karapatan na nakasaad sa batas ng Amerika para sa kanila. Kung magkakaroon ng diborsyo, makakakuha lang siya ng mga 20% o kung anuman, ganap na nangking ibabaw, ganap na pinawawalang bisa ang sinisiguro ng batas ng Amerika para sa bawat individual na naninirahan sa lupaing Amerikano. Hindi ba't yan ang buong punto ng pamamayani ng batas? Na sa mata ng batas, pantay-pantay ang lahat. Hindi ba yun ang punto nito? Pero bakit hinahayaan ng ating mga liberal na demokrasya o ng ating liberalismo sa ngalan ng pagpaparaya ang pagkakaroon ng magkakahiwalay na lipunan na may magkakahiwalay na estruktura ng batas? Ito ang dahilan kung bakit mahalaga para sa bawat hindi Muslim na Amerikano, pati na rin sa mga Muslim, liberal at moderatong Muslim, pati sila, kailangan nila magsanipuwer sa laban sa Islamismo. Yun lang, laban ito sa Islamismo. Ang pampulitikang aplikasyon ng Islam ay Islamismo. Yun lang, gumising na kayo. Gumising na kayo, lalo lang ito ang lalala.